Yung icon mga kababayan ng EDSA People Power, isa sa mga icon pala ng EDSA People Power si dating Defense Secretary, dating Senate President, and now Presidential Legal Counsel ng ating Pangulong Bongbong, Johnny Ponce Enrile. May challenge doon sa mga nagrarally, sa mga supporters ni Sara Duterte na nagmamadali na iupo mga kababayan si Pusit. Ang challenge ni Johnny Ponce Enrile, kasi gusto ninyo na mag people power, just do it. Gawin na ninyo, wag puro dakdak. Ngayon, si Sara Duterte mga kababayan, tatambakan ng kaso ng PNP. More cases ay, sabi dito sa balita. PNP eyes, more cases versus Sara Duterte, others. Deserve. Sabi nga sa kasabihan, mga kababayan, when it rains, it pours. Talagang tudo ang bagsak pag umulan. Climate change pa naman ngayon. Kaya pag umulan mga kababayan, talagang bumabaha. Sabi naman po ng isang human rights lawyer, kasi 'di ba, ang inihahanda na kaso laban kay Inday ng DOJ, paglabag po sa Anti-Terrorism Act. Madaling sabi, pag na-filean siya ng kaso, si Sara mga kababayan, considered na suspected terrorist. Sabi ng isang human rights lawyer mga kababayan, this is a poetic justice na ang ibig sabihin, deserve retribution. Deserve. Kasi po naman, yung tatay niya, siya yung pumirma, naging batas yung Anti-Terror Act, Anti-Terror Bill pala, muna, naging Anti-Terror Act. Ang pumirma po, yung tatay niya, si Digong. Yung mga human rights groups, mga kababayan, kontra sila sa anti-terror law. Sinulong pa rin ni Digong. Kaya ang tawag ng isang abogado, human rights lawyer, this is a poetic justice. Poetic justice. Poetic justice if Rodrigo Duterte's anti-terror law used versus daughter Sara deserve retribution mga kababayan. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang full story ng mga balitang yan at pag-usapan po natin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento kasi tatambakan siya ng kaso ng PNP. Away-awayin mo ba naman pati yung PNP, yung leadership mismo, bastusin mo. May mandato mga kababayan ang ating PNP to serve and protect. Hindi yung politiko ang dapat i-protect, lalo kung yung politiko abusado at mastermind sa isang plano na pagpatay sa mismong Pangulo. Imagine yung Commander-in-Chief ng Armed Forces, Presidente,
First Lady Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez, the fourth highest official of the land, mga kababayan, pagbabantaan ng isang tulad po ni Sara Duterte, ay talagang hindi ito palalampasin ng ating mga authorities. So ngayon, tatambakan siya ng kaso. So ito ngayon yung balita. PNP eyes more cases versus Sara Duterte, others. Sabi dyan sa balita, after filing complaints for direct assault, disobedience, and grave coercion against Vice President Sara Duterte and others, the PNP said on Sunday that more cases will be filed following recent turn of events. When it rains, it pours. At bumabaha, mga kababayan. Dito nga baha kahapon sa matinding mga pagulan. Ngayon, maayos na yung paligid. May araw na po. Malinaw na ang kalangitan. Di ba? Pero madilim, mga kababayan, ang future ng politika ni Sara Duterte. At malamang yung kanyang panaginip, yung kanyang pangarap maging bangungot. You see, gumawa siya kasi, mga kababayan, ng sarili niyang bangungot. Ito yung bangungot ni Sara. PNP spokesperson Police Brigadier General Jane Fajardo said, the initial complaints against Duterte, Vice Presidential Security and Protection Group Head Colonel Raimundo Dante La Chica, and other Jandos were filed in light of the disruption that happened when Attorney Sulaika Lopez fell ill when she was detained at the House of Representatives. So hindi siya tatantanan, mga kababayan, ng ating mga authorities. Hindi papayag po na isalaula, balahurain, mga kababayan. Binalahura na ni Sara yung kanyang opisina, the Office of the Vice President, pati yung ating Pangulo, Speaker of the House, at si First Lady Lisa Marcos. Hindi papayag na pati yung institusyon, yung PNP, balahurain po ni Sara Duterte. Papayag ba yung mga kapulisan natin? Di ba hindi? Kasi po, pag inayaan nyo ng PNP, mawawala ng tiwala yung publiko sa kanila. Iisipin po ng mga mamamayan na pag may posisyon, mga kababayan sa gobyerno, inutil ang ating PNP. Di ba? At ang kinakaya-kaya lang ng PNP, yung mga ordinary people. Pag mga tulad, mga kababayan, ng mga poderosong tao, tulad ng mga Duterte, bahag ang buntot ng PNP. Yun ang magiging, yun ang iisipin ng mga tao. So hindi papayag po yung ating mga kapulisan sa ganong magiging perception ng publiko. Doon nagkamali si Sara Duterte. Sabi po ni PNP Director General Romel Marbil, yung mga kaso niya laban kay Sara, in others, were not politically motivated, but an exercise of the PNP's mandate to uphold the rule of law. The PNP niya remains committed to its mandate to enforce the law without fear or favor. The filings niya of cases against any individual regardless of status or political affiliation is a reflection of our duty to the Constitution and to the Filipino people. Sabi po ni Marbil. Si Marbil po, tinatawag lang na Romel ni Sara Duterte kasi tingin niya siya na ang Pangulo. The presidency niya was mine already in 2022, sabi ni Sara. Inangkin na po ni Sara Duterte yung presidency dahil lang sa survey. Kaya sabi dito sa report ng Impact Leadership, Sara claims presidency was hers, contradict past denial of political ambitions. Yung mga statement po ng mga Duterte, pamilya niya, lalo si Digo, na hindi interesado sa poder, pwede niya kung mag-resign, inyo na niya. Lahat po baliktad yun. Tingnan ninyo yung ginagawa. Siya lang ang dating Pangulo na ayaw manahimik. Lahat ng presidente, mga kababayan, na lumipas, nananahimik, mga kababayan, pinagbibigyan yung sitting president na gawin din yung kanyang trabaho. Hindi nangingialam. Si Digong lang ang gumagawa ng ganon. You see? Pero ang statement niya, wala sa kanila yung posisyon. Hindi sila ganid, pero iba man po yung pinapakita. Iba po? Ayan, sabi rito sa Impact Leadership, Vice President Sara Duterte declared that the 2022 presidency was hers already, contradicting her earlier claims that she never interested
as she never intended to run for president or vice president. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga analysis ko po, yung tama. Si Sara po, yung movement niyang Run Sara Run, hindi niya itinuloy. Kahit po incumbent yung kanyang tatay bilang Pangulo, hindi na niya itinuloy. At nang oferan siya, usapin ng mga Marcos, to run for Vice President. Pumayag siya na mag-Vice President kasi alam niya hindi siya mananalo. Leading siya po sa mga surveys nang hindi pa nagdideklara yung ating Pangulo to run for President. Pero nang mag-declare na po yung ating Pangulo to run for President, number 2 na lang po si Inday. Bumulusok po, nalampasan bigla ng ating Pangulo. Makikita mo yun po sa mga pag-iikot nila pareho. Pag nag-ikot si Sara, kokonti ang sumasama, kokonti yung crowd. Kahit na yung magka-tandem na po sila, unit team na, pag si Sara lumakad sa kampanya po, konti yung crowd. Pag si President Bongbong, presidential candidate Bongbong Marcos, lagi pong rockstar siya, dinudumog ng mga tao, kahit dito sa amin, sa lungsod ng Legazpi, kukunti lang yung sumasalubong sa kanya. You see? Kaya finally si Sara, mga kababayan, nang ma-realize niya hindi siya mananalo, nag-vice presidente na lang, hoping na siya yung i-endorse mga kababayan as successor sa 2028. Hindi po nangyari kasi ito na nga po, alam na ninyo yung nagplano kasi po si GMA to cut short. Alam na ninyo, yung era Estrada model, inambisyonan yung speakership ni GMA para mawala yung proteksyon for impeachment laban sa ating Pangulo. The rest is history. Ito na siya ngayon. Kaya yung mga sinasabing wala siyang ambisyon, mismong sa bibig nahuhuli ang isda. Ito na ang sabi dito sa balita ng Impact Leadership. Sara claims presidency was hers, contradicts past denial of political ambitions. Sabi dito sa balita, Duterte's latest comments came in response to House Assistant Majority Leader in Zambales 1st District Representative J. Congon's assertion that her early presidential ambitions caused political unrest. Nagsimula ang lahat ng kaguluhang ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga, noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging president kaagad, sabi po ni Congon. Tama yung analysis po ni Congressman Congon. Parehas ng analysis natin. Parehas ng ating pananaw. Napakalinaw. Galing mismo kay Inday sa mga aksyon siya at pananalita. Inappoint niya yung sarili niya as designated survivor. Imagine that. Ano ang ibig sabihin nun? Other vice presidents, mga kababayan in the past, iniiwasan nila ang ganyang mga pananalita na ma-perceive ng publiko na nandyan siya sa ambisyon na agawin yung posisyon. Never na nagpapalabas ng statement na ready siya na to make over. Kasi di ba, nakakahiya ang ganyang mga statements na lumalabas, kating-kati ka na agawin ang posisyon. Hindi makapaghintay na matapos yung turno ng sitting president. Nakakahiya yung ganon. Wala noon ang mga Duterte, mga kababayan. Talagang lantaran ang kanilang ginagawa. Sasabi rito, Duterte dismissed Congon's statement, instead attributing the controversies to legislative inquiries into the alleged misuse of 612.5 million in confidential funds by the OBP and the Department of Education under her leadership. Yung legislative inquiry po, consequence po yon ng mga maling ginawa ni Sara Duterte. Walang iimbestigahan kung walang winaldas. Tama po? Kaya itong mga statement niya po, malayo sa katotohanan. August 2020, August 2024, sabi ni Sara, pag paalisin nila ako dito or i-impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. Hindi ko naman gusto tumakbong President. Hindi ko gustong tumakbong Vice President. Yung ang strategy, mga kababayan nila na mag-ama, aayaw-ayaw. Yung parang sa kanta na, ang babae, pag minamahal, may kursunada, aayaw-ayaw.
Pag panay ang dalaw ay nayayamot, huwag mong dalawin ay nagdadabog, huwag mong suyuin ay nagmamatol, pag iyong iniwan, habol-habol. Ayan po si Sara Duterte. Aayaw-ayaw pero gustong-gustong umupo. Inapoint na nga niya yung sarili niya as designated survivor. At ang panawagan, mga kababayan ng kanyang mga supporters na pumunta pa nga siya after that interview. Pumunta siya doon sa EDSA Shrine para magayag ng suporta sa kakarampot isang platitong mga supporters kasi binuwag na po ng PNP. Nagreklamo doon sa EDSA Shrine po. Yung rector nagreklamo sa pulis. Ayun, kinordonan na ngayon. Ganon ang style ni Sara. Aayaw-ayaw, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Yan ang sabi niya, the presidency of 2022 was mine already. Nananalo na ako sa surveys. Lahat ng tao, solid na, united na po for my candidacy. Pero I gave it away before because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines, sabi po ni Sara Duterte kahapon, the other day. Yun ang tawag dyan, pure lies, double talk. Pumunta nga siya doon, mga kababayan, sa rally ni Pacquiao sa Bonifacio. Liwasang Bonifacio noon. Caretaker siya, pero pumunta siya sa nagrarally na ang panawagan, Marcos resign. At nagbanta pa si Harry Roque. O ano niya, sugurin na natin yung palasyo. Kaya next foreign trip ng ating Pangulo, hindi na siya inilagay as caretaker kasi baka bantay sa lakay. Tama ba yung ating mga analysis? O ngayon, ito yung challenge ni Enrile. Yung mga nagpaplanoan niya na mag-people power, just do it. Gawin na ninyo. Ano pa hinihintay ninyo? Galing mismo ang advice, ang pananalitang yan sa icon ng people power. EDSA people power, si Enrile. Just do it. Huwag nang dakdak ng dakdak. Pag sige po ang salita, most of the time po, hindi nang nangyayari. Kasi siyempre, pag ikaw maglo-launch ng revolution, kudita, sige ang daldal mo, paano ka magtagumpay niya na siyempre yung gusto mong ikudita, gusto mong agawan ng posisyon, naganda rin. Nawawarningan sa kakasalita ninyo. Kaya sabi ni Enrile, just do it. Palibasa, mga amateur kayo, wala kayong experience. Well experienced po si Enrile. Nagtagumpay sila eh. Pero ngayon, matapos na agawin yung posisyon sa kanyang tatay, nandyan siya naglilingkod sa kanyang anak. Sa tatay ng ating Pangulo, ngayon yung anak, si PBBM, pinaglilingkuran mga kababayan ni Enrile. Nagsisi na. So sabi dito sa balita, Enrile, together with then Vice Chief of Staff Fidel Ramos, led the 1986 People Power Revolution against the regime of Ferdinand Marcos Sr., offered this unsolicited advice on Facebook after ralliers sympathetic to Vice President Sara Duterte had been gathering at EDSA Shrine since Tuesday. So sabi ni Enrile, my advice to the advocates of revolution or people power is to go ahead to a shop and buy your revolutionary or people power kit and start the game you like. If you really can do it, said the man who helped topple Marcos Sr. but who now serves his son as presidential legal counsel. So sabi ni Enrile, revolution or people power is no bluffing matter. It is an ultima ratio where there is no point of return. Wala nang balikan. That is an act of last resort. Final action 'yon. It is a condition, mga kababayan, na pwede kang manalo o matalo. Pag ikaw ay nanalo, then fine. You take over the government. You reign. Pag ikaw ay natalo dyan, kulong. Tulad ni Trillanes, kulong. Kaya, sa ibang bansa, kung may death penalty po, bitay. So try ninyo. Ang challenge ni Enrile, just do it. Gawin na ninyo.
Ultima ratio anya is a Latin phrase that means the last resort or the final argument, commonly used to describe a decisive action taken only after all other options have failed. Sabi ni Enrile, ang revolusyon niya is a zero-sum game. Either you win or you lose. That's it. Isulong na ninyo ang revolusyon. Pwede kayong manalo, in survive, in reign, or matalo. Pag natalo kayo, siguradong may kalalagyan kayo. Kaya siguraduhin ninyong mananalo kayo laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, ang Pangulong Bongbong Marcos, ang pamilya Marcos po, may experience na doon sa kanyang tatay. Alangan pauulit pa sila. Tama ba? Kaya yung mga actions ng ating Pangulo, calculated siya, pati yung kanyang mga statement. Kaya yung mga statement po ng mga Duterte na poros bunga ng galit at yabang, ewan ko lang kung makakagay ng support mga kababayan galing sa ating mga mamamayan, galing sa iba-ibang mga sektor, civic organization, sa church. Yung church mismo, pinalayas kayo dyan sa EDSA Shrine ni Father Jerome Siciliano. Ibig sabihin, wala kayong sympathy. Lalo lang sa armed forces na napaka-importanting component para magtagumpay ang isang revolusyon tulad nung EDSA People Power One. Just do it, sabi ni Enrile. O ngayon, sabi ng isang human rights lawyer, poetic justice niya. If Duterte's anti-terror law used versus Duterte Sara. Yan ang sabi ni human rights lawyer Antonio Lavinia. Sabi niya po, Duterte's revelation that she had arranged the assassination of Marcos, the First Lady and the House Speaker, should she get killed, would at least be considered grave threat and may in fact qualify as terrorism under her father's anti-terror law. I would consider this certainly grave threat, pero seriously, pwede rin siyang maging terrorism. It is punishable under Section 4 of the Anti-Terrorism Act, sabi po niya sa interview ng Teleradyo. Section 4 defines terrorism, which a petitioner said was too broad. Question kasi siya, mga kababayan, sa Supreme Court. Counted as terrorism as acts intended to cause death or serious bodily injury that are meant to intimidate the general public or segment thereof, create an atmosphere of fear, intimidate the government, or seriously destabilize or destroy the country's political, economic, and social structures. Pasok na pasok po yung pagbabanta po ni Sara Duterte sa ating Pangulo. Pasok na pasok po sa anti-terror law na ang nagpirma po na naging batas, yung kanyang tatay. Kaya poetic justice po siya. For Lavinia, sabi dito, for Lavinia, Duterte's argument that it was a conditional threat does not make sense, since she insisted during her midnight press conference that her kill plan was no joke. Wala namang conditional threat kasi sinet na niya in motion na kung papatayin ako, papatayin ko sila. So may plano na, and very clear nga din. She said, no joke ito. Tinuldo ka ni Sara Duterte yung kanyang sariling ambisyon. So lumalabas, mula sa pagiging vice mayor, naging mayor si Sara, then Vice President, dahil sa sobra niyang craving sa confidential funds at sa poder, sa kanyang pagmamadali, imbes maging Pangulo, maging next President si Sara Duterte, terorista po yung bagsak niya. Kasi fa-filean siya po ng paglabag sa anti-terrorism law. Talagang poetic justice. Yan kasi, ang lahat ng ito mga kababayan, sabi nga natin many times, wala mang ibang dapat sisihin kundi yung kanyang sarili. Tama pa? Lahat ito po kagagawan niya. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova.
We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.